Ang mensahe ngayon ng Panginoon ay pinamagatan natin itong serving with love. Sa ginagawa nating paglilingkod, hinihimok tayo na mayroong itong pag-ibig. Serving with love. Paglilingkod ng may pag-ibig. Pagmamahal. John 13:14 to 15. Ang mensahe natin ngayon, tuturuan tayo na ang paglilingkod ay may pagmamahal. Dapat ang paglilingkod ay may pagmamahal. Makinig tayo. Dahil akong Panginoon at Guro, inyo at ugas ay ugasan ninyo ang mga paa na Dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Yun. Mabuting balita. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat sa apat na pumalakpak. Sana ho, maintindihan natin ito. Paglilingkod na tuturuan tayo na dapat meron tayong galawan na pagmamahal. Ang ating galaw ng mga marsyal ay paglilingkod na may pagmamahal. Ang sabi doon sa ating binasa, nagpakita ng halimbawa ang Panginoon na dapat daw nating tularan. Ano yon? Yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Dahil ang paghuhugas po ng paa ay pagpapakita po yan ng pagmamahal. At yan ay trabaho lang na ginagampanan nung unang panahon ng mga alipin. Ganon katindi ang trabaho ng mga alipin. At ginawa yun ng Panginoon. Ginawa niya yon para ipakita ng halimbawa na tayong lahat ay magmahal sa kapwa. Sa kanya hindi lang pagmamahal, kundi pinakita niya na kahit sino kaya niyang hugasan ng paa. Dahil yun ay ginagawa lang ng alipin. Hindi yun magagawa ng taong may pagmamahal. Pakibasa ang Galatians chapter 5 verse 13. Tinawag tayo ng Diyos para maging malaya, pero ang kalayaan naman na yan ay wag daw nating gamitin para sa kapakanan ng ating laman. Ang paglilingkod na may pag-ibig at pagpapahalaga sa sino man sa atin, ano man ang kanilang katatayuan sa buhay, ay isang prinsipyong batay sa aral ng Panginoon. Ano man daw ang prinsipyo na may malasakit at pagmamahal sa kapwa, nababatay ito sa aral ng Panginoong Hesukristo. Narito ang mga pangunahing punto sa paksa na ating pag-aaralan. Ano yung topic natin? Silingkod na may pagmamahal. Serving with love. Tandaan natin, martial tayo, paglilingkod to. Kaya gawin natin ito ng may pagmamahal. Kung papaano, pag-aralan natin. Una, nagbigay ng halimbawa ang Panginoon. The example of Jesus. Ipinakita niya na ang paglilingkod ay hindi dapat limitado ng uri ng trabaho o antas ng tao. Ang lahat ng gawain na ginawa ng may pag-ibig
ay may halaga. Yon. Ano man yung ginagawa natin, nalalaki pa natin ng may pag-ibig, nagiging mahalaga. Ano man ang ginagawa, nagkakaroon ng halaga dahil may pag-ibig. Kaya wag natin sabihin na kapag may mga trabaho tayong ginagawa, wag natin sabihin mahirap. Dapat ang isipin natin paano. Dahil mayroon kang pagpapahalaga. Wag daw natin isipin yung mahirap. Dapat sabihin natin papaano mo ito gagawin. Kasi pag sinabi mong mahirap, parang wala ka nang gagawin doon. Pero pag sinabi mong papaano, ipinapakita mo yung interest mo na mayroong kalakip na diwa ng may kagustuhan na siyang may pagmamahal. Sa Colossus chapter 3 verse 23. Colossus 3 verse 23. Ano man ang gawin ninyo, gawin itong buong puso para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito na ini-address natin sa Panginoon. Kaya nga, nagiging mahirap lang sa atin ang paglilingkod kasi hindi mo ini-address sa Panginoon yun eh. Kaya nga paulit-ulit natin nababanggit na ginagawa natin ito hindi dahil sa kanila. Kaya nga tignan ninyo, kung mayroon kayong nakikilalang taong natapat na maging leader nyo, meron siyang kahigpitan at kalupitan. Kahigpitan at kalupitan. At parang napakahirap pakisamahan. Maglingkod kayo sa Diyos. At ano man ang kanyang ipinagagawa, hindi nyo yun gagawin sa Kanya. Gagawin nyo yun sa Panginoon. Kaya, hindi nagiging mahirap na sumunod sa mga taong hindi mo gusto mag-leader sa'yo. Dahil hindi naman sa Kanya mo yung ginagawa, kundi sa Diyos. Ang kagandahan pa nito, pag ginawa mo yun sa Diyos, at siya naman ang nag-utos, yung leader na yon, matutuwa pa sa'yo yun. Ni akala naman niya, ang katuwaan naman na ginagawa mo, akala niya sa Kanya talaga, sa Diyos. Ramdam naman niya, sa Kanya yun. Okay lang na yun ang pakiramdam niya. Yun talaga ang pakiramdam ng mga taong sumusunod sa Diyos. Na ipadadama ng tao sa kapwa-tao ang kanyang pagsunod dahil ang damdamin mo, ang isip mo na may pagmamahal, ginagawa mo ito hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa Diyos. Amen.